And for more on the controversial defeat of the Pac-Man in the Battle of Brisbane, kasama natin ngayon ang boxing analyst na si Dennis Principe at ang veteran boxing referee na si Ver Abainza. Dennis, sir, maraming salamat at nandito kayo ngayon para sa The Score. Salamat, pinagpawisan kami dun sa mga napanood namin. At Dennis, kasama natin si Sir Ver Abainza na isang veteranong boxing referee at judge, 32 years in the business, and a guy who personally knows yung referee ng Pacquiao Horn na si Mark Nelson. Sir, ano yung naging, ano ang komento mo sa ginawa ng referee sa laban ni Pacquiao at ni Horn? Alam mo, ang referee dito, kaibigan ko yan eh. Matagal ko nang kasama yan sa WBA. Pero yung unang putok ni Manny, matatanggap pa natin na accidental headbutt. Okay. Pero yung pangalawa, hindi na pwedeng accidental yung kasi itinutulak niya yung ulo niya papunta sa ulo ni Manny. So nagkaroon uli ng putukan dito. Dapat doon palang binawasan na ng point si Horn. Hindi na dapat winarin bawas na kakadyon. Kaya ang nangyari gano'n, nasira ang laro ni Manny dahil walang ginawa ang referee kundi fight, break, fight, break, fight, break. Hindi naman kami mga referee fight, break eh. Kung ano nakikita naman foul, gagawin namin, pagsasabihan namin yung boxing ngayon na yung ginagawa mo bawal at kapag ginawa mo uli yan, babawasan na kita na 1 punto sa score mo. Actually, yun po ang sinasabi ni Manny Pacquiao. Feeling niya na kulang sa experience ang referee at dapat tinanggalan na siya, kinaltasan na siya ng puntos, pero hindi yun nangyari. Dennis, Ver is saying na nasira ang fight plan ni Manny Pacquiao dahil sa panggugulang nitong si Jeff Horn. What was your initial reaction nung nakikita mo na, aba, lumalaban itong Australian boxer? Doon sa punto na, alam mo sa boxing kasi sinasabi na yung panggugulang, any panggugulang is allowed for as long as the referee will allow it. Diba? So kung makikita mong gumagamit ng siko, makaulit ng siko, ginagawa ng fighter, walang ginagawa yung referee. So, walang magagawa yung kalaban nung sinasabing dirty fighter. So, dito pumapasok yung importance ng experience ng referee. And my belief is that si Horn gusto niya talagang ibuli si Manny because alam niya na pag si Manny nagkaroon ng magandang start, and we know Manny Pacquiao as a fast starter, agad-agad nakukuha niya yung rhythm. So, inisip niya na first few rounds, sirain ko na yung rhythm nito. Kaya napansin mo, di ba, pasok ng pasok, binubuli niya. And he was successful in that aspect. Pero yun nga, sabi nga ni kasamang Ver, may mga times na inuulo niya. And I agree with an experienced referee na ang headbutt, pag naulit-uli, magduda ka na. No? Because actually, hindi mo na kailangan sabihin if you are a clean fighter, alam mo na nagkaroon ng headbutt yung una at nadihado yung kalaban mo, dapat ikaw na ang talagang gumawa ng way para wag na maulit yun. Because if it happens again, chances are you're guilty of dirty tactics. At dahil nga wala siyang ginawa, nasira na ng tuluyan ang fight plan itong si Manny Pacquiao, kaya nung 9th round, todo bigay na siya, all out na. He tried to knock out itong si Jeff Horn at sinabihan siya ni referee Mark Nelson. Nakita natin sa video na ititigil na yung laban kung wala siyang ipakita sa 10th round. Now, Ver Abainza is also an experienced judge. Now, gusto kita tanungin, sir, from a judge's perspective, kasi papasok sa laban, ang expectation dito kay Jeff Horn, napakababa. Pumapasok ba yon sa utak ng mga judges na alam mong mababa ang expectation dito sa isang fighter tapos biglang nagpakitang gilas na he exceeded the expectations? Tingin mo ba naka-apekto yon sa utak ng mga judges just like Waleska Roldan who scored it 117-111? Pero tama ka dyan. Malaking naging epekto yan sa mga judges yung isang underdog na kapag pag sa unang round pa lang, maganda ng kanyang ipinakita. Doon pa lang napakalaking bagay kay Horn yun. Kaya nga, ang ginawa talaga dito ni Horn is sirain talaga si Manny Pacquiao para gaya sinabi ni Dennis kanina na kailangan sirain ang laro ni Pacquiao para hindi siya makapagsimulan ng maganda. Kasi alam mo naman si Manny Pacquiao, sabi ka ni Dennis, na talagang pagka nasimulan ka ni Manny ng unang round, hanggang 12 na yan.
papasukin ka na, hindi ka na pagbibigyan yan. So yung unang sinira, unang ano pa lang, sinira na kagad siya, binigla na kagad siya sa unang round pa lang So yun ang malaking naging epekto sa mga judges. Kaya kami mismo mga judges, magugulat kami yan. Nagugulat kami sa pinakikita ng mga challenger. Dennis, as a person who covers boxing, you've been covering boxing for a very long time. You score these fights at nakita nga natin sa report ni TJ na a veteran boxing writer si Reca Trinidad actually scored it for Jeff Horn. How did you score the fight? I scored the fight 8-4 in favor of Manny, pero yung solid rounds lang para sa akin kay Manny are 6 rounds, okay? So meron 2 rounds, it could have gone either way. So if I give that kay Jeff Horn, ibig sabihin tabla, 6 rounds each, But, among the 3 judges, I would give the benefit of the doubt dun sa dalawa nagbigay na 115-113 kay Jeff Horn, okay? Because for one, sabi ko nga, pwedeng tabla. Which means I will agree na yung laban is close, okay? Now, for those 2 judges to give it 115-113 kay Jeff Horn means 1 round lang sila nagkatalo because if 1 round ibigay nila kay Manny Pacquiao, ibig sabihin magiging tabla, 114 all. Okay? Now, ako naman, I don't want to say na I'm better than those 2 judges because for one, when I was scoring the fight, television ako nanonood. Maraming angle. Merong mga replays, kasi ako naging judge din ako I'm a licensed judge of GAB, Being a judge, wala kang ibang titignan kundi kung ano lang yung nasa angle mo. Ito pa mahirap. Merong isang instance na nagsigawan yung tao. Yes. Australians, nakita mo bumigwas yung Jeff Horn, pero hindi pala tumama. Hindi mo nakita kung tumama or hindi. How will you score that? Yun ang malamang na may mga chances na nangyari na akala ng mga judges tumama dahil na-excite yung crowd, hindi nila nakita. So, and maraming close rounds, kaya malamang gano'n na nangyari. Baka nagkaroon ng konting killing, ika nga, dun sa may side nung Jeff Horn. Kaya, for me, if meron man dapat imbestigahan or i-criticize yung 117-111 because that is impossible. Wala kang problema sa 115-113 favoring Jeff Horn. At sinabi nga ni Manny, kung lalaban siya ulit kontra kay Jeff Horn, gusto niya sana magkaroon ng tsansa na he will have a hand in the selection of the referee and the judges na dapat patas. So, yung reaction niyo po doon sa komento ni Manny, kasi bihira niya gawin yan, na i-criticize ang referee at yung mga judges. The first time na marinig ko si Manny na nagsalita ng ganun sa itong laban niyang to. Pero dapat tama lang si Manny kasi minsan nasabi ko na yan na kapag paglalaban si Manny Pacquiao sa mga world title fight, dapat isang Amerikano, isang Latino, isang Russian, dapat ang mga judges yan. Hindi puro Latino. Makita mo, puro Latino, di ba? Ay, WB is Latino. So, ang mga judges doon, puro Latino. Ang referee naging Amerikano. Kung nagbigay ka na isang, nag-assign sila ng judge na European o Russian, yan ang pinakamaganda Okay. Sa akin yun ang gusto ko kasi this is a world title fight. Paano mo masasabi world title fight puro Latino? Pero the problem is, sinabanggit mo, Manny cannot choose the judges. Pwede na siyang hindi pumayag. Say, eto judges natin. Pwede magsabi si Manny or even his opponent na, no, we don't want that. Choose another judge or another referee. Dennis, before I let you guys go, just a comment, because syempre nagsilabasa na yung mga boxing analysts, maraming sinasabi na wala sa focus si Manny Pacquiao, but you've pointed this out na ilang beses nang sinasabi ng mga tao yon. Your reaction, your word on that? On the issue na hindi siya ready or kulang, since this training camp started, everyday tumatawag ako sa gym, dito at saka sa Jensen. He never had a day off sa training, okay? Saturday, aalis na siya ng hapon. Saturday na umaga, tatakbo pa siya. Umulan ng malakas. Nag-uwian yung mga kasama niya. What Manny did, nagpunta ng basketball gym, tumakbo siya mag-isa. So the determination is there. Nandun yung kanyang preparations. And for the last 10 years, yung mga critics niya sinasabi, kulang sa focus si Manny. May kanta, may chess, may sabong, may kung ano-ano pa. And all of those fights, he won.
And I don't think at this point of Manny's career, hindi na dapat issue yung sasabihin na kulang sa focus. He has proven time and again for the last 10 years na he knows what he's doing, he knows what to do. Hindi na po issue kung may focus o wala. 38 years old na po si Manny, 28 pa lang tinitira na si Manny about the issue on being focused or not. Alright, maraming salamat Dennis Principe at Referee Ver Abainza sa oras, and abangan natin ang susunod na kabanata dito sa Pacquiao Horn paghaharap ng dalawang boksingerong ito. Alright. Hi guys, keep watching The Score for the latest sports updates, and don't forget to subscribe to the ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.